Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Oh, relate kayo mga kada. Ayun no, ginagawa mang katuwaan or mga sira or panis na pagkain katulad ng mga napanood natin ngayon. May dulot naman ito ng panganib kung seryosohin na. Kaya winner sa lasa, na lasa at winner sa presentation yan, dapat goods pa rin na. Hindi pwede yung hindi na fresh. Yan ang hinandaan nyo ng mga pagkain. Pero ano kaya ang dahilan sa mabilis sa pagkasira ng mga ito? At para makakuha tayo ng mga winner na sagot dito, makakasama natin ngayon ang isang winner din na R&D or Registered Nutritionist and Dietitian na si Jasmine Balisi. Welcome to the show, Jas. Hello, good morning. Good morning, mga kalaumaga. Yes, good morning. Alam mo, I will try not to call you Doc. Diba kasi hello, Doc. R&D po kayo. And then, pero sabi nyo naman, minsan ng mga tao, nagdo-doc pa rin sa inyo. Yes, Yes, diba? yes. Kaya ito ang una nating tanong. Bakit po mabilis masira o mapanis yung mga pagkain natin? Lalo ngayon na summer. So, mabilis masira or mapanis yung mga pagkain natin kasi yung humidity, lalo na ngayon tag-init, at meron tayong tinatawag na temperature danger zone. So, kapag naiwan natin yung pagkain sa room temperature or kapag na-reach yung, let's say, yung 4 degrees Celsius at yung 60 degrees Celsius na temperature, yun yung dangerous na environment para dumami yung mga bacteria at mas lumaki pa sila. Doon sila nasisira. Doon sila nasisira sa temperature at sa humidity din. I see. So talagang prone tayo sa ganito dito Yes. sa atin. Kasi yung weather natin, very hot Yes. talaga, no? Hindi katulad ng mga ibang bansa na minsan kahit walang aircon, carry lang. Iwanan mo sa labas, di ba? Paano naman nabubuhay ang mga bakterya sa isang pagkain? So, may tatlong factor para mabuhay yung mga bacteria sa isang pagkain. First is yung moisture content ng pagkain. Kapag mataas yung moisture content, dumadami rin yung bacteria. Oh. Kapag, again, yung humidity mataas and yung protein content na isang pagkain, kasi yung protein ang usually nagsisilbing pagkain ng bacteria, and pag mababa yung acidity level. Kaya daw pag minsan maasim yung pagkain, hindi masyadong mabilis masira. Oo Pero nga. yung mga ibang hindi maasim, yun yung mga mas Yun yung mabilis. notice natin Yes. kaagad. Oo nga, no? Yes, that's true. Wait, ano nga yung mga pagkain na madalas masira ngayong tag-init? Meron ba specific na mga meat na dapat hindi mo talaga iwanan sa labas? So, yung mga pagkain na mabilis masira, una, of course, yung mga gatas. Yung mga Gatas, number one yan. Oo, true. mga dairy products, cheese, mayonnaise. Dairy and- products, no? Dairy Mainly. products, Oo. And yung mga sariwang karne, once na ma-expose siya sa init, and then hindi agad siya nalagay sa freezer within 1 hour, so possible na dumami na yung bacteria nun. And then kapag naluto na, mas mabilis na yung effect or yung possibility ng food spoilage. I wanna ask you a follow-up question sa ganyan. Kasi di ba merong tayong mga paniniwala halimbawa na pag niluto mo na, mamamatay na lahat yan, mga bakterya, yung mga, di ba may ganon? So yung pati yung mga ganyan, yung mga lulutuin pa lang natin, bawal din. Yes, may factor din yan. Also may factor yung tinatawag nating thawing out ng pagkain. So di ba madalas tayo kapag mag-thaw out ng pagkain, iwanan natin sa basin. True, oo. Para, oo. Di ba, para, Unattended pa, di ba? para okay, lulutuin ko na pag wala ng yelo. Oo. Pero yung importance kasi na yung proper na thawing out, usually leave it overnight sa chiller lang sa fridge. Ah. Or kapag nagmamadali ka na, you can put it in the glass container then microwave. Or medyo magasa sa water pero Yeah, pwede true. kang
thaw out under running water para hindi stagnant yung water dun sa pag-thaw out. And also, for example, magpiprepare tayo ng food. Pwedeng you can put specific meat sa Ziploc bag, then can label as, let's say, Monday, Tuesday, Wednesday. Oo nga, no? Para kapag nag-thaw out tayo, yung pagkain lang na lulutuin natin, yun Yung lang na yung lang, i-thaw out. oo. Kasi mas mabilis makasira ng pagkain kapag labas-pasok ng Yes, fridge. another one. Let's give this warning sa ating mga Yes. kada na nanonood sa atin. Hindi mga kada, I will ask, hindi Doc, R&D natin si Jazz. I'll ask Jazz about it. Kasi madalas ko to ginagawa minsan, ha? Madalas pero minsan, ha? Gusto mo yan. Ito, tinatanggal mo yung meat, di ba? Kasi frozen pa, Yes. ganyan. And then may gagawin ka pa. So, di ba? And then mamaya, ay, hindi ko pala pwede kasi wala na akong time magluto. Yes. Ibalik mo ulit. Babalik ulit. Di ba po, hindi maganda? Yes. What could happen to us kapag nagaganyan lagi? Usually kapag nakakain tayo ng mga sirang pagkain or lagi tayo nakakain ng mga spoiled na pagkain, unang factor, nagsusuka tayo or nagkakaroon tayo ng diarrhea. Correct. Yung iba nagkakaroon ng fever, ganyan. And of course, kailangan natin maiwasan yung severe dehydration kapag na-experience natin yun. Yes, and food poisoning as Food well, poisoning, no? yes. Ito pa, Jazz, paano malalaman na sira or panis ang isang pagkain? Bukod sa syempre, yung iba, kasi nga, ito Yeah. I will admit it, not all of us can feel na panis yung food. Kasi ako, minsan, meron din ako teka lang, parang hindi to Iba ng Oh, lasa. di ba? Parang iba yung lasa. Yes. Parang okay pa tignan, tapos Oo. parang iba na yung lasa. Oh, 'di ba? Yes. Ganon tayo. So, asumera pa naman tayo na parang, "Di, okay lang. Bumili ako to ng isang araw lang, na okay na siya, nag-ref na, ganyan." Yes. So, yeah, bukod dun sa lasa, minsan maaamoy natin kapag Yes. iba na yung amoy. And of course, makita natin minsan may amag na. True. Yung Oo, pagkain. yung konting puti. Yes. Konting puti pa lang sa fruits, 'di ba? Yes. Makikita mo Yes. 'yon. And that happens, why does that happen kaya, Jazz? Na parang, is it, pagdating sa fruits naman, kasi ako nararanasan ko to almost every month, nangyayari yan sa akin na kailangan akong matapon ng isang prutas or something kasi nakakaroon na siya ng puti. So, yun, yung tinatawag natin amag sa isang prutas. Amag, oo. And of course, kapag, minsan kasi iisipin natin, itong part lang na to yung may amag, kainin Oo ko yung nga. kabila. Totoo so, yun? hindi rin safe yun. Yes. So, Kinakat ko kayo, yung banana, yung mga ganyan, yung part na medyo may sira. Hindi pala pwede. yes. So, once na may makita na tayong amag, just throw it out. Hala, mga kado, we've been doing, I don't know if you guys do the same, pero we've been doing it wrong all along, di ba? Kung sakaling nakakain naman tayo ng sira or panis na pagkain, anong pwedeng mangyari sa ating bukod sa magto-throw up tayo? Alam na natin yun. Pero may mga pwedeng mangyari pa, no, na mas complicated. Yes, may mga mas complicated pang pwedeng mangyari. Again, yung severe dehydration. And then yung iba nagkakaroon ng acute kidney dysfunction kasi nga nahihirapan na yung body natin mag-release ng toxin. Ng toxins. Yes. Mahirap din i-filter kasi, di ba? Yes. Like, pinasok nating sira. Sa pagluluto naman, Jazz, ano ang dapat gawin para hindi mabilis masira or mapanis agad yung pagkain natin? Of course, number one, kailangan lutong maigi. Lalo yung mga karne. So, lagi nating isipin na walang raw or yung wala pang dugo-dugo yung mga karne kapag kakainin natin. Correct. And for example, magluluto tayo ng mga pagkaing may gata. So, lagi if you're familiar sa minamantika yung gata. Yes, opo. So, that Yes. is better. Uh-huh. And then, of course, after natin lutuin, iwasan muna natin takpan yung pagkain. Like, leave it Yes, muna for leave it- 20 to 30 seconds, ganyan, para hindi mag-condense yung water or yung moisture sa loob. Hindi rin mapanis yung pagkain. And lastly, of course, we don't really recommend reheating of leftover foods na Talaga? lagi natin ginagawa. Nako, guilty as charged talaga ako dito sa lahat ng mga sinabi natin. Talaga, pati yan. Yes. So, once may leftover, siguro maximum natin yung 1 day. 1 day lang. Pero wag na yung paulit-ulit na pwede pa to, sayang naman. Ginagawa ko yan, Jazz.
Mali pala. Okay, wait. Para hindi rin talaga kasi minsan naisip natin, sayang naman yung pagkain. Yes. Buti na lang natin ulit. Mga ganon. Pero hindi pala pwede. Another one that I just gusto ko lang to itanong. Kasi nga, naririnig ko, nakikita ko din to, yung mga, halimbawa, like onion, di ba? Sabi nila, once you open the onion, once you cut it na, hindi mo na siya pwede i-expose. Kailangan mo siya either kainin ka agad, lutuin mo siya kaagad, kasi nakaka-absorb daw ng something, bacteria. Can you tell us Yes. about it? So, yes, totoo yun. So, once na nakat na yung onion, even yung garlic, so, it's better na lutuin na natin. And it's not really recommendable na itira natin yung kalahati. And then, oo meron nga. siyang compound na sulfur na pwedeng, some of it pwedeng maging toxic or carcinogen. So, yeah, it's not really helpful. So, it's better na lutuin natin yung buong onion. Para sure. Para Oo. sure. So wag na nating sayangin talaga Sayang. natin yung yung onion or kainin ng buo mga kada. Ito pa. Jasmine, pakisabi naman sa amin. Dito I'll give you two signs, fake and fact. And then may mga babagiting ako dito ng mga items. Sabihin mo sa amin kung fake to or fact and why. Okay. The first one is fake or fact, Jasmine. Hindi nasisira ang malamig na pagkain kahit iwanan mo ito sa isang lugar na may normal na temperature ng mahigit isang oras. So, that is fake. So, pwedeng masira. Pwedeng masira. Ayun, mga kada. So, hindi So, hindi nasisirang malamig na pagkain kahit iniwan. Bakit po? So, ayun nga po, dahil may tinatawag tayong temperature danger zone, so kapag yung pagkain nandun siya sa temperature danger zone, yun talaga yung risk factor para dumami yung mga bacteria, yung yeast, yung mold sa isang pagkain. So, kailangan natin makonsume yung pagkain. For example, naiwan natin sa room temperature within More than an hour. We have to consume it within 2 hours. Wow. na. So, alam nyo na, mga kada. Wala na tayong ganyan-ganyan na. No wasting food also. Ito, fake or fact, Jasmine. Hindi nakakamatay ang pagkain ng panis. Hindi nakakamatay ang pagkain ng ang panis na pagkain. Mabulol. So, that is fake din. Fake. So, Yes. nakakamatay din. Yes, of course, again, the severe dehydration, kapag True. hindi natin naagapan, nakakamatay siya. And we could have gastro Yes, problems as well. gastroenteritis. Mm. And yun din yung acute kidney disease na sinabi ko kanina, Yes, kapag hindi correct. naagapan. Ito pa. Ang container na may takip ay sapat na para hindi mapanis, masira ang pagkain natin. So, another fake. Fake! So, hindi sapat na tatakpan lang natin True. para hindi masira ang pagkain. Oo, sinabi naman yan ni Jazz sa atin. Kaya kung hindi pa kayo nakuha yan, i-review nyo lahat ng mga chika namin for today with Jasmine. At Jasmine, ano yung mga last tips and advices na pwede mo ibigay sa ating mga kada na yung iba may mga anak na hindi naman nila pwedeng bantayan 24/7. So ano po yung pwedeng mo ibigay payo sa mga tao ngayon? So, ang number one payo pagdating sa food storage, when in doubt, throw it out. Lagi natin iisipin yung kalusugan natin, yung kaligtasan natin. Okay, again, totoo naman na nakakapanghinayang na itapon yung pagkain. Pero at least kapag sinusunod natin yung mga standard na protocol kanina, maaari nating maagapan yun. So again, when in doubt, throw it out. Yes. And also, mas mahihinayan ng bulsa natin pag may sakit Yes. tayo, di ba, Jazz? Mas malaki ang gastos kapag nagkasakit. Totoo yan. Thank you so much for your time. At para sa mga ibang kada natin na gusto mag-consult or gusto kanilang hanapin, saan ka pwede po i-follow or contacting? So yes, you can find me on my social media accounts. I have Facebook and Instagram as well. So you can search there, Maria Jasmine Balisi R&D. And yeah, you can have consultation with me, and I also do meal planning for some clients, That's some awesome. patients. Yes. That's great because we all need that, diba? Yes. Thank you so much for your time, Thank you Jazz. so much, Thank Miss Diane. you and for your knowledge and for sharing it with us. And mga kada, proper storage at proper cooking, yan po ang key para ang mga pinaghihirapan po nating pagkain ay mapapakinabangan pa natin ng malaki, di ba? Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.